Lahat tayong nag-opisina, namamalengke, naghahatid ng kanilang mga eskwela, bumibili ng mga toyo at kung ano-ano pa. Isa lang ang ating problema, ang rising cost ng gasolina. Kaya merong alternative na in-offer si Honda. Ito ang Honda EM1E, ang first e-bike na gawa ni Honda Philippines. Ang kanyang headlight ay LED, ang signal lights ay LED rin. Ang kanyang brake sa unahan ay disc brake, ayan. At ang sa likod naman ay drum brake. Meron itong pocket dito sa unahan para sa storage. Meron yung USB charger. At ang kanyang susian, pretty much standard. Pati ang kanyang mga pindutan. Itong starter. Itong ilaw, high and low. Busina. At itong left and right turns. Pati itong brake levers ay napaka-standard. Pati ang kanyang side mirror ay pretty much standard. So kung marunong ka na magmotor o magbisikleta, madaling-madali mong makakabisado ng e-bike na ito. Ang kanya namang utility box ay mabubuksan gamit itong susi na ito. And then pag tinignan mo sa loob, yan ang kanyang storage. Ito yung battery niya. Pag gusto mong tanggalin, yan siya. And ito yung battery niya. Chino-charge so ng 6 hours kung malobat na sa 0, and aabutin ng 6 hours kapag gusto mong ma-full charge ito from 0. Ito kanyang utility box. Pwede kang maglagay ng mga gamit dito. At ito mismo yung registro niya. Of course, registered yan. Ito na yung kanyang temporary plates, LTO. At ang kanyang shocks. Meron din siyang side stand. Apakan ng yung back ride. Pag nakababa yung side stand, hindi ma-under yung motor mo. Isa sa mga nagustuhan ko rito ang kanyang stepboard. Napakaluwag yan. Pansinin nyo to, may hook dito na pwede mong sabitan kapag gusto mo mag-grocery. Alam din ni Honda na maglalagay ka ng future box dito. Kaya meron na siyang option na kapag bumili ka, pwede mong bilhin itong option na to na kargadera. Ready na to para lagyan ng top box. Ito naman ang kanyang digital panel. Bilog siya, napakasimple, but it has all the information that you need. Yan yung trip niya, yung kilometers per hour, tsaka yung battery status. Tapos nakita nyo na sa gilid na yan. Ibig sabihin yan, nakababa pa yung side stand. Hindi siya makakaandar. Mawawala lang yan pagka tinanggal mo yung side stand. Yan. Ngayon, hindi pa rin siya makakaalis kasi kailangan i-press mo yung brakes, tapos itong push start. Pag pinindot mo na yan, yun na, ready na to go. After more than a week of using this e-bike, the Honda EM1E, ito lang yung masasabi ko. Hindi ka na mamumroblema ever sa gasolina. Sa paggamit naman niya, napakadali lang. Even a senior citizen can use this. A wife na, nasa village nakatira, gusto maghatid ng kanyang anak sa eskwelahan, bumili ng groceries sa kanto, sa labas, bumili ng gamot, very, very easy to use. Kung yung regular lang, nalalabas ka ngayon, bibili ka, tapos uuwi ka, yung battery niya abot ng 1 linggo. Pero kung gusto mo naman itong gamitin as a daily driver, kung pumapasok ka sa opisina, ang maximum range nito ay 48 kilometers lang on econ mode. Ngayon, kung naka-standard naman, 41 kilometers. I-recommend ni Honda na bumili ka ng extra charger kapag gusto mo itong gamitin sa opisina. So, yung charger niyan, ang charger will cost you around 18,000. And dalhin mo na yan sa opisina. Pagdating mo sa opisina, tanggalin mo yung battery, i-charge mo. 6 hours puno na yan. Probably hindi pa 6 hours kasi hindi maubos yung full charge nito kapag papunta ka ng opisina. Kung less than 48 kilometers lang ang opisina mo, hindi maubos. So, bago ka umuwi, full charge na ulit yan, pwede mo na naman gamitin siyang pauwi.